Pag-uusapan po natin ang housing. Ayan. Alamin po natin, lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap ng talagang mumurahin at socialized housing projects ng gobyerno. Pag-uusapan rin po natin yan. At kasama nga po natin ngayong umaga mula po sa DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Walang iba kundi si Yusek Mari Anenias or Attorney Marisol Anenias. Good morning po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Nya and Migs at sa inyong mga tagapanood. So Yun. Yusek, ano po yung mga timely and new and relevant na policies po ngayon na inyo pong ipinapatupad? Ang atin po siguro ang mga most significant would be our issuance on the temporary license to sell. Okay, so naisip po ni Secretary Aliling na magkaroon po tayo ng temporary license to sell kasi ang regular license to sell medyo mahirap po yung mga ibang requirements, and so with the temporary license to sell nabibigyan po ang ating mga aplikanteng developer ng at least po a year, which is the validity of the temporary license to sell para mag-comply doon sa mga requirements. And then you can also ask for an additional 6 months kapag po evaluate po namin, kung maaprubahan po namin. And within that time, sana ho makakomply na po sila doon po sa mga requisitos. Opo. Ano po ba ang dahilan bakit sila ay kulang sa requirements at kailangan bigyan muna ng temporary license to sell? Mahirap po ba makakuha? Mahirap Red po tape? kung maririnig nyo po ang mga hinaing din po ng sektor, ano ho. Yun po marami po rin tayong requirements, hindi lang po sa amin pong departamento, inihingi rin po ito sa mga LGUs, inihingi po sa iba pong mga NGAs natin, ating mga national government agencies. And we know naman ho how difficult it is yung mga processing time din sa gobyerno. So medyo nadidelay din po yan. And also, yung pong mga ibang nahihirapan din po yung iba nating developers to come up dun sa ibang mga requirements kasi it takes time for them also. Even with the land acquisition, yung mga ganun po. Marami kasing aspeto at maraming mga phases ang paggagawa ng pabahay. And so ito po, nare-recognize po natin. But aside po from that, may mga iba rin pong mga roadblocks na na-encounter sila, ibang mga challenges. At yun po, na-address din po natin ng even po yung sa delay ng pagpapagawa ng ating mga pabahay. So, meron din po kaming policy na nilabas on additional time to develop. Minsan pag kulang, gaya ho ngayon, may Yes. bagyo. Gaya niyan, may earthquake. So, isa ho yan sa mga nagiging cause ng delay ng construction. So, naintindihan po namin yon, and so meron po tayong initial na policy on that. And regarding ho dun sa ating balance housing, para po dun sa hindi pa nakakaalam, ang atin pong mga private developer partners, by virtue of the balanced housing na laye na lumabas po, they are required to allot 15% of the area cost at saka po ng total land area ng kanila pong ginagawa na project to socialized housing. So with condominium units, it's 5%. Ngayon ho, ang atin pong existing, prior to this issuance is kailangan ho built and constructed na yung mga socialized housing before kayo ma-issuean ng license to sell for your main project. Now, naintindihan po namin yung mga developers, sabi nila, paano ba to? Nire-require nyo na built and constructed by the time na bulok na yung mga ibang bahay, hindi pa namin nabibenta. And so, ito pong bago naming issuance, hindi na po namin yung nire-require prior to issuance ng license to sell, nire-require na lang po namin kapag po nag-apply na po kayo ng certificate of completion. Opo. Ayun. Oo. So kasi ang sinasabi nyo po, dati kailangan gawin muna nila yung socialized housing na yon bago sila Mabigyan ng mag-pre-sell license or to sell, yes. Oo, Ng kasi socialized, yes. Yung main project nila, ipi-pre-sell. by far nila ma-pre-sell, Oo. kailangan built and constructed na yung socialized Oo. housing. Kung hindi malaking kumpanya or 'di ba, yung mga iba, 'di ba, Yes. kawawa naman po So, Opo. pero nasaan yung mga socialized housing na ito? na Pwede binibuild silang nila? maggawa within their project. So, kunyari, Okay. may area na kita nyo, soon to rise, may mga ganyan. Oo. So, nandoon din minsan within, yung iba naman nasa ibang areas. Lugar. Oo, nagtatayo sila sa ibang areas. So, kunyari po yung mga condo, for example, yung mga Rockwell or yung mga SM, di ba? At saka mga Shangri-La, di ba? So, dapat yan, pag nagpatayo ka,
required LTS na gagawa ka talaga ng mga Yes. socialized housing na yon. Yes, not necessarily doon. Hindi na-excite ako doon rin ba kung saan kasi meron ditong tinatayo sa tabi natin. May Shangri-La tinatayo dito eh. Sa Yes. Quezon City, 'di ba? But iniisip ko saan kaya nila ilalagay yung kanilang socialized housing. So, ano naman, wala naman tayong prohibition kung saan nila ilalagay as long as you provide the 15% and the 5%. At Okay. ito pong temporary license to sell. Kasi po, no, para step back din po tayo para mas maintindihan po ng mga tagapakinig and tagapanood yung how crucial this document is. Kasi syempre, hindi ka pwede magbenta pag wala kang license to sell. And at the same time, hindi ka rin pwede makasecure ang dokumento if you're a buyer kung walang license to sell. Yes. So opo. that's our protection also para sa ating mga buyers. So kapag wala silang license to sell, minsan may mga nagbebenta na wala pa naman pala silang license to sell or nag-advertise. You cannot Yes. even advertise kung wala And that kang is license. against the law. Yes. Yes, Yusek. Opo, go ahead po. Opo. So that is a violation already. And as the primary regulatory agency, mababantayan namin, tama ba yung mga sinishare nyo na information sa public? Kasi bibili sila based on your representation. So we have to, kami ang nag-check, tama ba? Ito ba yung sinabit nyo sa amin ng mga dokumento na ito nga ang talagang ibibigay nyo sa publiko? At kung natapos na, nagbayad na yung mga buyers, di ba? I-expect nila, ito na ang makukuha namin, and then makikita nila, hindi ito yung pinangako nyo, hindi ito yung nasa kontrata namin. Yes. And that's what we would look out for. Yes, opo. And So, designed po ito para sa mga private developers din. Ito pong temporary license to sell. Kasi Yes. meron po mga, hindi naman lahat ng developers malalaki. Meron din po mga nagsisimula or mga nasa gitna na at least may ibsan po yung kanilang, kumbaga, roadblock na yon for that Yes. actual LTS. Yes. Opo. Paano kung kunyari nagbebenta ka lang ng mga townhouses na maliliit sa isang hindi ganun kamahal na lugar, kailangan mo pa rin yan. Yes. Yung mga ganyan. Okay. As long as you are selling to the public, you are required to apply for a certificate of registration and a license to sell with the Department of Human Settlements and Urban Development. Yusek, maiba naman ako, syempre, pagdating sa license to sell, kumbaga parang sa menu, magbenta ka ng kumari lomi. Yung lomi mo, hindi yun yung actual na... Hindi special. May kulang, special. Oo. Kulang. Walang chicharon. Walang chicharon, walang wonton. Okay. Kung paano kung hindi yun ang ibigay mo sa publiko, ano po ang pataw nun para sa developer? Yun exactly ang binabantayan namin. Kung ang nire-represent nyo sa public are the very same items that you are selling and you are delivering. So, chine-check po namin yan from the application to delivering. So, pag po ganon, meron po tayong mga mechanisms in place that would give you a notice of violation sa mga developers pong yun. And then, of course, magpo-proceed po yun dun sa iba po pa naming mga sanctions until pwede pong makasuhan. That's why po we have as part of our arm the Human Settlements Adjudication Commission also. Ano pa po, Yusek, bago po tayo mag-wrap up, ano pa po yung mga relevant po na mga policies na kailangan po malaman ng publiko? Siguro ang gusto ko lang i-share is to assure the public that at dito po sa aming pong departamento, we are very strict with our processing timeline. So, it might not be prevalent sa government, no? Kasi minsan nakikita delays basta government. Ito po, we have a strict 15-day processing timeline. And for the past 7 weeks, makikita po ng aming pong record at ito po ay certified po at ng aming pong mga regional directors na 0 po ang aming overdue. Meaning, wala po kaming overdue. Lahat po on time ang aming pong mga inisyo po namin for the regulatory applications na sinabit sa amin. Opo. Kasi ang dami pang questions but Opo. thank you so much. Oo, Balik okay. po kayo, Yusek Mari Ananias. Yes, Ayan, thank you for so having much. us. Thank you. Napakalaman. Ang galing-galing. Yes, and Natuwa finally, ako. maybe you have a parting shot, message sa lahat ng nakikinig mula po sa DSUD. Siguro po, kasunod na rin ng mga ating pong questions, importante pong mapagmatsyag. Importante po na before po tayo maglabas ng ating pong pera, mag-check po kasi ang ating po namang gobyerno, especially now in this age of digitalization, we have the means already to verify and to check. Mag-check lang po sa mga website. Dito po sa DSUD, ang ating pong mga social media channels, ma-check rin po ninyo for the latest information. It's for both our developers. Check po ang ating latest issuances para po tama po ang ating mga requisitos na sinusunod at para po naman sa ating mga buyers para po makita na hindi po kayo maloloko.
Ayan, maraming salamat. Yan po ang aming kaserbisyo of the day, KOTD, Yusek Mari Ananias, mula po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thanks, Maraming Yusek. salamat. Thank Thank you. you.